Viella's point of view. Agad akong ngumingiti sa tuwing may dumadaan na customer sa gawi ko. Kulang na lang ay lumabas ang gilagid ko sa lawak ng pagkakangiti ko. May mahikayat lang na bumili sa paninda ko. Mga suki, bili-bili na kayo ng paninda kong turon. Paglalako ko sa mga taong napapadaan. May banana cute lumpia pa. Balita ko kapag kumain ka ng ganito, gagandang kutis mo. Ano pang hinihintay nyo mga suki? Bili na, mura pa. Panguuto ko, umaasang may kakagat sa pinagsasabi ko. Agad na nagsilapitan ng mga customer sa akin. Agad ko namang tinanggal ang takip ng bilao na siyang bitbit ko bago binentahan ng mga mamimili. Totoo naman bang nakakaganda ito? Tanong sa akin ng lumapit na matanda. Opo naman, babata po kayo lola. Pati kutis niyong kulubot, nakikinis pa. Dahil sa sinabi ko'y halos pakyawin ng matanda ang paninda ko. Masarap naman ang paninda ko kaya hindi lugi ang mga mamimili. 4:00 na ng hapon nang maubos ang aking paninda. Sulit naman ang pagngiti-ngiti ko at pagsigaw na makahakot lang ng mamimili. Ang daladala kong bilao kanina ay pinapangpaypay ko na lang. Sa halip na umuwi sa bahay at dumiretso ako sa batis. Sa aming lugar kasi ay may malapit lang na batis. Kaya't kahit kailan ko gustuhin ay pwede akong pumunta. Medyo malayo-layong lakad nga lang. Kaya nang makarating ako sa batis, ay halos pauwi na ang ilang mga namamasyal at naligo sa batis. Umupo ako sa malaking tipak na bato. Mabuti na lang at hindi na mainit. Idagdag mo pa na palubog na si Haring Araw. Nakasanayan ko ng dumiretso dito pagkatapos ng nakakapagod kong araw. Malalim akong napabuntong hininga at inalala kung gaano kalungkot at pagod ang buhay ko habang nakatanaw sa payapa at malinaw na tubig ng batis. Tumayo ako't naglakad-lakad. Hindi ko na malayang narating ko na pala ang tagong parte ng batis. Inilibot ko ang tingin at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang isang lalaki na walang malay. Pabadilim pa lang kung kaya't kita ko ito at ang mga maliliit na sugat nito sa braso at mukha. Theo's point of view. Ngayon na ang balik ko ng Pilipinas. My business trip is already done. Inaasahan kong walang problema pagbaba ng private plane ko sa Pilipinas. Seryosong sabi ko sa kausap ko mula sa kabilang linya na siyang tauhan ko. Isa akong sikat na bilyonaryo na kinatatakutan sa business industry dahil sa galing ko sa pagnenegosyo. Mayaman naman kami ngunit hindi ako umaasa lang sa kayamanan ng pamilya. Ngunit nagsumikap ako at nagtayo ng sariling negosyo at pinalago ito. Isinandal ko ang aking likod sa kinauupuan bago pumikit nang marinig ko na inanunsyo na ng piloto na nasa bahagi na kami ng Pilipinas. Masyado akong napagod sa business meeting. 1.5 araw at 1 gabi lamang akong nanatili ay agad na akong nagdesisyong umuwi. Worth it naman ang ipinunta ko dahil naging success ang usapan tungkol sa negosyo. Agad akong napamulat ng mga mata nang maramdamang parang may mali sa eroplano dahil sa pagyanig nito. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na pagtunog ng alert ng eroplano. At sa hindi inaasahang pangyayari, the plane crashed. Viella's point of view. Agad akong tumakbo papalapit sa lalaki. Kuya! Gising! Tulong! Paghingi ko ng saklolo. Tulong! Muling sigaw ko at bahagyang iniangat ang ulo ng lalaki para iunan ito sa hita ko. Doon ko napansin ang parachute na hindi nalalayo sa pwesto namin. Mahina akong sinampal ang gwapong mukha ng lalaki. Hoy! Gumising ka kuyang hindi ko kilala! Pakikiusap ko at bahagyang sinundot-sundot ang pisngi ng lalaki. Namamasyal lang ng problema pa. Mahinang palatak ko sa sarili. Nang hindi pa rin ito magising, pagkalipas ng ilang minuto ay wala na akong nagawa kung hindi alalayan itong makatayo at akayin pa uwi sa bahay ko. Pahirapan ko itong maiuwi dahil sa bigat ng lalaki. Ilang sako ka ba ng bigas at ganito ka kabigat? Pagtatanong ko sa lalaking walang malay. 7:00 na nang makauwi ako habang akay-akay ang lalaki. Nang makarating sa maliit kong bahay, ay basta ko na lang itong binitawan bago pinatunog ang buto-buto sa katawan. Ah! Peste! Nabalian yata ako ng buto sa bigat mo, kuya.
Banas kong reklamo sa walang malay na lalaki na ngayon ay kahalikan na nitong semento. Napangiwi ako bago inalalayan ng lalaki upang dalhin sa kwarto ko. Napakaswerte mo naman. Ang ex ko nga hindi nakakaapak dito sa pamamahay ko tapos ikaw na hindi ko kilala. Diretso kwarto ko agad. Asik ko sa walang malay na lalaki. Matapos ko itong maihiga sa kamang may manipis na kutsyon. Napabuntong hininga akong muli. Ang ending akong salapag mamaya. Kagaling mo namang kuyang hindi ko kilala. Kinuha ko ang first aid kit na nasa cabinet. Kahit papano meron akong ganito. Kinuha ko rin ang nakatagong damit ng yumao kong tatay. Abat wala akong choice. Madumi ang kasuotan ng lalaki. Dapat ko itong palitan. Walang mali siya kung papalitan ko siya. Para yun sa safety niya. Ay teka, mali yata ang English ko. Safety yata yun. Pakikipagtalo ko sa sarili bago napakamot sa sariling ulo. Muli akong bumalik kung nasaan ang binata. Wala pa rin tong malay. Wala sa sariling napatitig ako rito. Makinis ang balat. Halatang mayaman ah. May matangos na ilong. Makakapal na kilay. Mapupulang labi. Mukhang anghel na masungit na nahulog mula sa langit. Iwas tingin ko itong hinubaran. At nang sa wakas ay matanggal ko ang damit nito ay nakahinga ako ng maluwag. At wala sa sariling napatingin sa katawan ng lalaki. Ay! Pandesal! Napatili ako nang tumulo ang laway ko nang makita ang 8 abs nito. Tuliro at nagmamadali ko itong sinuotan ng damit. Sinimulan ko ng gamutin ang mga sugat nito. Nang matapos ay saka ako niligpit ang gamit. Sana bukas gumising ka na. Mahina ang boses na pagkausap ko na sana magising na ito nang sa ganun ay makauwi na ang lalaki sa pamilya nito. Natigilan ako sa pagtitig sa lalaki nang tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Kinuha ko ito at agad na sinagot ang tawag nang makitang si Andrea ang tumatawag. Ang kaibigan ko. Oh, ba't napatawag ka? Bungad na tanong ko bago tumayo at lumabas ng kwarto. Girl, tanggap na tayo sa trabaho at bukas na yun. Masayang anunsyo sa akin ni Andrea. Napangiwi naman ako. Sa halip na matuway ng problema. Nang maalala ko bigla ang lalaki. Anong oras? Tanong ko. Mga 7 a.m. Orientation pa lang naman kahit baka di na tayo abutin ng tanghalian doon. Tugon ng kaibigan ko. Napatango ako kahit wala ito sa harapan ko. O sige salamat, kita na lang tayo doon ha. Nang mawala sa kabilang linya si Andrea, ay saka ako malalim na napabuntong hininga. Sana bukas ay magising na ang binatang dinala ko rito sa pamamahay ko. Ayaw na ayaw ko pa naman din sa mga lalaki. Kinaumagahan ay maaga akong nagising. 5:00 pa lang ay gising na ako. Gumawa na muna ako ng mga lalakuin mamayang hapon para pagdating ko mamaya ay iluluto na lamang. Nag-agahan ako at mabilis na naligo. Umaasang pagbalik ko ng kwarto ay gising na ang binata. Ngunit tapos na ako at lahat-lahat ng gawain ay hindi pa rin nagigising ang binata. Ano ba naman? Gumising ka na riyan. Kuyang hindi ko kilala. Aalis pa ako no? Paano kita iiwan ito? Hindi naman kita pwedeng ipagkatiwala sa mga kapitbahay ko't baka pagpiestahan ka pa. Pagkausap ko sa walang malay na lalaki na para bang mahimbing lang na natutulog. Napabuntong hininga ako't naglakad-lakad sa loob ng kwarto. Mong nag-iisip. Malapit nang mag-7 ngunit hindi pa ako nakakaalis. Mauubos na yung brain cells ko sa kakaisip. Natigilan ako nang biglang may maisip. Ganito na lang, kung sakali mang magising ka, mag-iiwan na lang ako ng letter kung hindi ka naman nagising at makabalik na ako di malas ako. Mabilis akong nagsulat sa nakuhang papel at nang matapos ay saka ko ito tinupi at nilagyan ng pandikit bago idinikit sa noo ng lalaki. Napahagik-hik na lamang ako bago umalis ng bahay. Pagkatapos masiguradong nakalak ang pinto. Girl! Piste ka, late ka ng 5 minutes. Tara, pasok tayo sa loob. Salubong sa akin ni Andrea. Bago ko hinila, papasok sa loob. Sa munisipyo kami magtatrabaho. Mabuti naman nga't natanggap kami. High school lang ang natapos ko. Parehas kami ng kaibigan ko. Tulala lang ako habang nakikinig sa nag-o-orient sa amin tungkol sa trabaho. Ang utak ko naiwan sa aking bahay kasama ang lalaki.
Napailing-iling ako nang maalala ang gwapong mukha ng binata habang tulog. Miss Delgado, bakit ka umiiling? Aren't you agreed sa sahod? Nakataas ang isang kilay na tanong sa akin ng nag-o-orient. Agad naman akong ngumiti ng matamis. Agree po ako. Pasensya na po't may langaw kasi sa harapan ko. Sabi ko't pasimpleng na pangiwi. Kagaya ng sinabi sa akin ng kaibigang si Andrea, ay hindi pa man tanghalian ay pinauwi na kami. Agad akong nagpaalam sa kaibigan at mabilis na umalis para umuwi. Nang makarating sa bahay, mabilis ko itong binuksan. Pinakiramdaman ko pa muna. Wala namang kakaiba kaya't nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko na tiningnan ng kwarto dahil nakasara pa rin ang kortina nito. Dumiretso na ako sa maliit kong kusina at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ang lalaking nakatayo habang nakatalikod sa gawi ko. Natulos ako sa kinatatayuan habang nakatingin sa likod ng makisig na lalaki. Mukhang naramdaman itong presensya ko kaya dahan-dahan itong humarap sa akin. Who are you? Bakit ako nandito? Baritono ang boses na tanong sa akin ng binata. Napalunok ako at napakagatlabi bago nagsalita. Ano kasi? Napapikit na lamang ako nang mautal ako. Namilog ang mga mata ko nang maglakad papalapit sa akin ng lalaki. At sino ako? Asan ang mami ko? Dugtong na tanong ng lalaki sa akin na siyang ikinatang ako habang nakatitig sa binata. Kalaki-laking tao mami hinahanap? Anong sabi mo? Niloloko mo ba ako? Hoy, sintu-sintu ka ba? Sunod-sunod kong tanong. Ang kaba ko'y dumoble na. Anong gagawin ko rito sa lalaking to? Hindi kita kilala at hindi ko alam kung bakit ako nandito. At hindi ko rin alam kung sino ko. Seryosong sabi sa akin ng lalaki. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagtataka at pagkalito. Napasabunot na lamang ako sa sariling buhok at tumalikod. Hindi kita kilala. Sabihin mo namang prank lang to. Ngunit lumipas ang segundo ay nakatitig lamang sa akin ng binata at hindi sumagot. Okay, confirmed. Wala kang alam. Wala akong nagawa kung hindi paniwalaan ang nangyayari sa buhay ko. Kung kaya, ito ko, kaharapang lalaki habang sabay kaming kumakain ng tanghalian. Pangalan mo rin ba, hindi mo alam? Nakangiwing tanong ko sa lalaki na ngayon ay seryoso habang nakatingin sa ulam naming sardinas. Umiling lang sa akin ng lalaki bilang sagot. Napailing lang din tuloy ako. Para kang baliw dyan. Ba't mo tinititigan niyang ulam? Kainin mo na, hindi mo yan ikamamatay. Palatak ko bago isinubo ang sariling pagkain. Dahilan para tignan ako ng lalaki. Dahil hindi mo alam ang pangalan mo at syempre, hindi ko rin naman alam ang pangalan mo, bibigyan na lang kita. Nakangiting sabi ko habang pinanonood na kumain ng lalaki. Ano kaya ipapangalan ko sa'yo? Napapaisip kong sabi. Gusto mo ba ng guwapings? Tanong ko. Tumigil naman to sa pagkain bago umiling sa akin. Ano kaya? Macho na lang. Muling umiling ang binata sa question ko. Bogs na nga lang, nakakawala naman ng utak mag-isip. Reklamo ko bago tinapos ang pagkain. Total kaya nakakasabog ang nangyayari kaya bogs na lang ipapangalan ko. Nang matapos kaming kumain ay saka ko ito dinala sa lababo. Oh, Bogs, tuturuan kita kung paano maghugas ng plato ah. Ganito, manood ka. Sabi ko na parang kumakausap ng bata. Kinuha ko ang sponge at pangsabon ng plato. Saka sinabon ang plato at binanlawan. Ganyan ang gagawin saka mo ilalagay dito sa lagayan. Nginitian ko si Bogs ng pagkatamis-tamis bago umusog saka inilahad ang hugasin. Hindi naman to tumanggi kaya't napangiti ako. Mabuti naman at masunurin. Tapusin mo muna yan, Bogs. Saka ka sa akin sumunod sa likod ng bahay, ha? Sabi ko bago umalis. Kinuha ko ang mga itinabing mga ginawang lalakuin na handa na para iluto. Pumunta ako sa likod bahay para doon magluto. Kahoy lang kasi ang panggatong ko at hindi ko afford ang gasol at kalan. Nang makapagsalang ay saka ko na inilagay ang kawali at nilagyan ng maraming mantika. At nang mainit na, ay saka ko na inunang iprito ang lumpia. Napaangat ako ng tingin nang may taong huminto sa aking tabi. Anong ginagawa mo?
Tanong sa akin ni Bogs. Ewan ko ba kung bakit Bogs ang ipinangalan ko sa lalaking to? Mukha namang malayo ito sa totoong pangalan nito. Ngunit wala akong choice dahil hindi ko naman alam ang pangalan nito. Nagpiprito na mga ititinda ko mamaya. Sagot ko bago binaliktad ang mga piniprito. Nang maluto na ito ay saka ko na tinanggal at nilagay sa lalagyan. Saka isinunod na pinrito ang iba pang paninda. Para saan? Muling tanong sa akin ni Bogs. Napatingin ako sa kanya at nahuli itong titig na titig sa ginagawa ko. Para may pangkain tayo. Tipid kong sagot. Kumuha ko ng mga kahoy dahil paubos na ang nakagatong. Ngunit pagbalik ko ay nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Nalingat lang ako at pagbalik ko ay kinakain na ni Bogs ang tinda ko. Loko ka? Ba't mo kinakain? Malulugi ako sa'yo ah. You said para may pangkain tayo. Tugon sa akin ni Bogs ngunit nginunguya ang bagong kagat na lumpia. Naihilamos ko na lamang ang kamay sa sariling mukha. Ang sabi ko, ibebenta para may pangkain tayo. Pagpapaintindi ko. Natigilan si Bogs sa pagnguya at tumingin sa akin. Galit ka ba? Mahina ang boses na tanong nito. Hindi ah. O sige na, kainin mo na yan. Ngumiti ako nang mapansing para itong bata na pinagalitan ng magulang. Kapag may natira mamaya, sa'yo ko ibibigay, okay? Behave ka lang dyan sa tabi ko ha, huwag kang aalis. Maglalako na tayo. Bilin ko kay Bogs na tahimik lang na nakasunod sa akin na para bang bata. Aling Susan, bili ka na ng merienda nyo. Nakangiting alok ko sa napadaang babae. Ngunit ang tingin ng matandang babae ay napako sa lalaking katabi ko. Aling Susan, laway niyo tumutulo. Ay nako, sino ba yung kasama mo't napakagwapo naman? Nagniningning naman ang mga matang tanong na matandang babae. Napangiwi ako bago sumagot. Ano po? Hindi ko matapos-tapos ang sasabihin dahil sumingit ang matandang babae. Boyfriend mo? Naku Biela, dalaga ka na. Masayang komento ng matanda. Lalo tuloy akong napangiwi at kahit hindi totoo, ay tumango na lamang ako. Nang makabili sa akin ng matanda ay umalis na rin ito at ikinahinga ko naman ng maluwag. Nagpatuloy ang paglalako naming dalawa ni Bogs na tahimik lang sa tabi ko at nakasunod. Ang mga mamimili ng paninda ko ay nakatitig sa lalaki. Animong ito ang paninda. Para bang mas madadagdagan din ang customer ko dahil sa dami ng bumibili na mukhang ginamit lang para makalapit sa lalaki. Pero ayos na rin, mas mabilis kasing naubos ang paninda. Where's mine? Wala na. Nakayukong sabi ni Bogs. Bakas dito ang lungkot sa boses na ikinatingin ko dito. Naglalakad na kami pa uwi ngayon. Napangiti ako at inakbayan ng lalaki na ikinakislot nito. Huwag kang mag-alala, nagtira ako ng satin para may pangmerienda tayo. Nakangiting sabi ko bago sinalubong ang mga tingin ni Bogs. Napakagwapo talaga nito. Talaga? Kumikinang ang mga matang tanong ni Bogs sa akin. Parang bulang naglaho ang lungkot nito. Tumango naman ako. Parang turon lang eh. Hinay-hinay naman dyan Bogs, hindi ka mauubusan. Natatawang sabi ko sa kanya. Masarap, I like it. Paano mo ito ginawa? Tanong sa akin ng lalaki na ikinangiti ko ng nagmamalaki. Bogs, alam mo bang nakita lang kita sa tagong parte ng batis? Masukal kasi doon. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya kita dinala sa bahay ko. Natatakot akong dalhin ka sa kung saan dahil baka kung anong gawin nila sa'yo. Pero pangako, ibabalik kita kapag nahanap natin ang pamilya mo ha? Pagsasabi ko ng totoo sa lalaki na ngayon ay abala sa pagkain nito ng banana Q. Natigilan to sa pagkagat at parang batang napatitig sa akin. I don't know my family. Paano kung hindi talaga silang pamilya ko at niloloko ka lang? Huwag mo na akong ibalik. Parang batang sabi nito sa akin. Napangiti ako at parang may humaplos sa puso ko. Sa isiping ayaw umalis ng lalaki. Ngunit hindi naman kasi pwede yon. Basta, ibabalik kita kapag sigurado kung sila ng pamilya mo. Malulugi ako sa'yo, ang takaw mo. Agad na ibinaba ni Bogs ang pagkain. Hindi na ako kakain. Just please, don't leave me. Napailing na lang ako sa sinabi nito. Kakikilala mo pa lang sa akin, ganyan ka na. Ang lakas naman ng amats mo.
Simangot lamang ang tugon sa akin ni Bogs bago muling kumain. Kita mo nga naman ang katakawan nito oh. Nang gumabi ay problema ko kung papaano kaming matutulog. Kung sino sa kama at sino sa lapag. Okay na ako sa kama, ikaw na sa lapag. Sabi ni Bogs na ikinausok ng ilong ko. Ako bang napulot at ako pang mag-a-adjust? Hindi, diyan ka sa lapag at ako ang sa kama. Singhal ko. Nga pala, madaling araw aalis ako dahil makikitinda ako kay Aling Linda sa palengke ng mga gulay at isda. Para naman may pandagdag gastusin tayo sa bahay. Sasama ako, gisingin mo ko ah. Sabi ni Bogs na kanina lang ay nakahiga sa kama, na ngayon ay nakaupo na. Pansin ko lang, para itong bata kong kumilos. Bagay naman kasi cute at pogi. Hindi na at mapupuyat ka, bawal ang pogi ron. Irap ko bago humiga sa lapag na may nakahanda ng hihigaan ko. Pero gusto kong sumama. Maktol ni Bogs. Maraming tao doon at maingay. Dahilan ko na naman. Kahit na. Hindi nagpapatalong sabi ni Bogs at bahagya akong sinilip. O sige, basta pasilip ng abs. Mahinang sabi ko. What? Tanong ni Bogs. Sabi ko oo, basta't patulugin mo lang ako. Sabi ko na lang at pumikit para hindi na ako nito kulitin. Nang sumapit ang madaling araw ay pupungas-pungas akong bumangon bago nilingon ang lalaking mahimbing na natutulog. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon para matitigan ng lalaki. Wala pa sa plano ko ang paghahanap sa pamilya nito dahil busy ako sa mga sideline kong trabaho. Gigisingin pa ba kita? Pagkausap ko sa natutulog na si Bogs. Of course, wag mong subukang iwan ako pagkatapos mo akong titigan. Seryosong sagot ni Bogs na ikinagulat ko at ikinaatras. Abat, nagtutulog-tulugan ka lang pala eh. Asi ko sa kanya na inirapan lang ako. Bipolar yata dahil iba-ibang attitude nito. Mabilis na bumangon ng lalaki at tumayo. No, ikaw itong bigla-biglang nagsasalita habang nakatitig sa akin kaya't nagising ako. Napairap na lang ako at tinalikuran na si Bogs. Alika na! Tawag ko rito nang makapaghilamos. Magtitinda kami ngayon sa palengke ng mga gulay na inangkat ko kahapon kay Aling Linda. Pinabuhat ko kay Bogs sa mga panindat sabay kami naglalakad papuntang waiting shed para mag-abang ng masasakyan. Ang dilim pa, sabi ni Bogs at lumikot ang mga mata. Hindi naman nag-aano ah. Tugon ko naman at pinara ang tricycle na papalapit. Hinila ko na si Bogs at sumakay na kami. Malayo bang bayan? Tanong sa akin ni Bogs habang nasa biyahe kami. Hindi naman, malapit lang. Pagtapos nating magtinda, saka kita ibibili ng damit mo at toothbrush at kung ano-ano pa. Sabi ko na nakapagpatahimik sa lalaki. Nang maubos na ang aming paninda, ay agad kong hinila si Bogs sa bilihan ng mga damit. Kahit ganito kaumaga ay may nagtitinda na ring mga damit at shorts. Kanina pa pinagtitinginan ng mga tao si Bogs na binabaliwala ko na lang hanggang walang lumalapit. Kinuha ko ang size large na damit at tiningnan kung kakasya ba kay Bogs. Medyo masikip ito kung isusuot niya kaya't kinuha ko ng extra large. Kumuha rin ako ng shorts. Tig-2 kinuha ko at nang lingunin ko si Bogs ay may hawak na itong 2 brief. Nag-init ang 2 pisngi ko lalo na nang makitang extra large ito. Para akong biglang nainitan. Binayaran ko na mga pinamiling gamit ni Bogs. Bumili na rin kami ng agahan namin at ulam para sa tanghalian. Ngayon ay nakasakay na kami sa tricycle pa uwi. Ilang minuto lang ay nakarating na kami. Nagbayad ako bago naglakad papasok sa bahay. Bogs, may trabaho ako sa munisipyo. May iwan kang mag-isa dito sa bahay. Bawal kasi kitang isama. Iiwanan kita ng makakain mo, okay? Paliwanag ko sa kanya. Bakit hindi ako pwedeng sumama? Tanong nito na ngayon ay natigilan sa pagbuklat ng mga pinamili namin. Kasi trabaho yun at bawal akong magsama nang hindi doon nagtatrabaho. Ganito na lang. Behave ka dito sa bahay at wag lalabas. Pag uwi ko may pasalubong ako sa'yo. Nakangiting pagkausap ko kay Bogs. Agad namang nagliwanag ang gwapo nitong mukha bago tumango. Okay, just don't forget may pasalubong ah. Sabi pa nito sa akin ikinangiwi ko na lang. Basta wag kang aalis ng bahay. Dito ka lang at wag magpapapasok ng kung sino-sino.
Bilin ko na agad namang ikinatango ni Bogs. Tara na at mag-almusal na tayo, nagugutom na ako eh. Mabilis na lumapit sa akin si Bogs at umupo sa katapat kong upuan. Inihain ko ang sopas na aming agahan bago kami nagsimulang kumain. Girl, ibigay mo raw to sa admin office. Sabi sa akin ni Andrea. Nasa kasalukuyang trabaho kami ngayon ng kaibigan ko. Huwag kang lutang dyan at baka mapagalitan ka pa. Tumango lang ako at kinuha ang envelope na ibinibigay nito sa akin at mabilis na pumunta sa admin office. Sunod-sunod ang utos at gawain sa trabaho na kahit papano ay nabawasan ng pag-iisip ko kay Bogs. Kung kamusta na ba ito at ano bang ginagawa nito. Nang dumating ang lunch ay magkasabay kaming kumain ni Andrea. Babaitang Biela, bakit balutang ka kanina? Broken ka pa rin ba sa ex mong hamog? Baliw, hindi na no. Hindi ko na nga maalala yung mukha nun eh. May iba akong iniisip. Sabi ko't sumubo sa pagkain. Ano naman yun? Tanong ng kaibigan ko. Wala akong nagawa kung hindi ang ikwento ang buong pangyayari patungkol kay Bogs. Para naman kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Viela! Tili nito pagkatapos kong magkwento na ikinangiwi ko. Isang gwapo't hot na hot? Asa na nang ma-check ko? Sinamaan ko ito ng tingin. Hindi ko nga alam kung paanong gagawin ko eh. Ibigay mo na lang siya sa akin. Biro ng kaibigan na ikinatalim ng tingin ko rito. Joke lang, hindi ka na mabiro. Pero ito girl ha, kung anumang desisyon mo susuportahan kita. Alam ko naman kahit na malandi ka, may mabuti kang puso. Pagsapit ng alas 5 ay agad akong lumabas ng munisipyo para pumunta ng bayan at para bumili ng hapunan namin. At ang pasalubong ko sa naghihintay na si Bogs. 5:30 na ako nang makauwi. Nakasara ang bahay kaya't kumatok ako at hinihintay na pagbuksan ako. Ilang saglit lang ay unti-unting bumukas ang pinto at sumilip ang gwapong mukha ni Bogs. Nang makita ko nito ay agad na lumiwanag ang gwapo nitong mukha at niluwagan ang pagkakabukas ng pinto. Biela! Banggit nito sa pangalan ko at dinamba ko ng yakap. I thought you won't come back. Sabi nito habang nakayakap sa akin na siyang ikinatigil ko. Nakalimot na nga't lahat panay pang Ingles. Ang sakit naman sa tenga. Parang tumalon ng puso ko sa klase ng yakap ni Bogs at sa mga sinasabi nito. Siyempre naman babalik ako no. Humiwalay ka na ng yakap. Dala ko ng pasalubong ko sa'yo. Segundo lang ay hindi na ako nito kayakap. Asan? Nagniningning ang mga matang tanong nito sa akin. Inilabas ko sa supot ang ice cream na mabuti na lang ay hindi pa nalulusaw. Ice cream! Para sa very good na naghintay sa akin. Nakangiting sabi ko at ibinigay kay Bogs. O sige na, kainin mo na bago pa malusaw yan. Magluluto lang ako ng kanin natin. Ako mga alis na ako nang matigilan ako dahil sa paghawak ni Bogs sa kamay ko. Nilingon ko ito nang may nagtatanong na tingin. At ang puso ay parang nakikipagkarerahan sa sobrang bilis ng tibok nito. Thank you. Seryosong sabi ni Bogs at muli akong dinamba ng yakap. Nakakadalawa na ito sa akin ng yakap na siyang nagugustuhan ko naman. Anong ulam natin? Tanong ni Bogs sa akin nang matapos akong magluto. Ang tawag dito ay tahong. Kumakain ka ba ng tahong dati? Nakataas ang isang kilay na tanong ko kay Bogs. Nagkibit balikat ito. Hindi ko alam. Sagot nito't napayo ko. Okay, sige na. Kumuha ka na ng plato natin at kutsara para makakain na tayo. Utos ko sa kanya. Madungis pa ang gilid ng labi nito na may bakas pa ng kinain na ice cream. Agad namang sumunod sa utos ko si Bogs at inilapag sa mesa ang mga kinuhang plato, kutsara at nilagyan ko na ng kanin at ulam ang plato ni Bogs. Bago ko isinunod ang sariling plato. Kumain na tayo! Nakangiting anunsyo ko. Agad namang sumubo si Bogs na agad nitong ikinangiwi at iniluwa ang isinubo. Ouch! Mahina nitong daing. Napangiwi ako sa pagkatakaw nito. Hihipan mo muna kasi bago isusubo, hindi yung kain ka lang ng kain. Mapapaso talaga yung bibig mo. Sita ko rito't pinainom ng tubig. Theo's point of view. Bogs. Habol tingin kong papaalis na si Biela. Lumipas ang ilang araw at palaging ganito ang senaryo.
Aalis si Viela at maiiwan akong mag-isa sa bahay. May nakahanda naman ng pagkain para sa akin kaya't hindi ako magugutom kahit wala siya. Inutusan niya akong maglinis ng bahay na gusto ko namang gawin. Dahil pakiramdam ko, bago lang nagawain to sa akin at gusto kong masubukan. Habang nagwawalis ay may kumatok sa pinto. Sa pag-aakalang bumalik si Viela, ay agad ko itong binuksan ngunit ganun na lamang pagkadismay ako't gulat nang makitang hindi ito si Viela. "Sino ka? At bakit nasa bahay ka ng girlfriend ko?" Bungad na sigaw sa akin ng lalaking hindi ko namang kilala. "Girlfriend?" Naguguluhang tanong ko sa lalaki. "Walang sinasabi sa akin si Viela. Ayokong maniwala sa pangit na nasa harapan ko." "Oo, girlfriend ko siya. Kasintahan kumbaga." Muling pasigaw na sagot sa akin ng lalaking hindi ko namang kilala. Mas matangkad ako rito at malaki ang katawan. Higit sa lahat, mas gwapo ako. Parang kinurot ang puso ko sa isiping may kasintahan si Viela pero wala naman tong nababanggit sa akin. Natigilan ako nang may maalala. Narinig ko lang ito sa kapitbahay kahapon. "Lumayas ka rito, wala rito ang asawa ko." Seryoso at matigas na boses kong sabi dito. Panggagaya ko ito sa narinig na linya mula sa aming kapitbahay. Gulat akong tiningnan ng lalaki. "Anong sabi mo? Asawa?" "Oo. Asawa niya ako, kaya lumayas ka na." Muling asik ko bago malakas na isinarang pinto. Napangisi na lang ako nang marinig ang inis na boses ng lalaki at ang papalayo nitong mga yabag. "Viela's point of view." "Ay, sa wakas wala nang pasok bukas," sabi ni Andrea. "Thursday na kasi at tuwing Friday, Saturday at Sunday ay wala kaming trabaho." "Mabuti nga eh." Tugon ko't napangiti. Naalala ko si Bogs. Bala ko itong ipasyal sa mall bukas. "Hoy, malandi kong kaibigan. Anong iningiti-ngiti mo riyan?" Tanong sa akin ni Andrea. "Wala, palki." Ask ko rito't iniwan ito para makauwi na. Nagbayad ako ng pamasahe at saka bumaba. Nang makarating sa tapat ng aking bahay, ay kumatok ako. Bumungad sa akin ang nakabusangot na mukha ni Bogs. "Oh, anong problema mo?" Tanong ko sa kanya. "Yung boyfriend mo nagpunta rito, hinahanap ka." Seryosong sabi nito bago ako tinalikuran. Napakunot ang noo ko. Sa pagkakatanda ko wala akong boyfriend. Nag-init ang ulo ko nang may maalala. Iisang tao lang naman ang nagsasabing may boyfriend pa ako. Walang iba kung hindi ang hamog kong ex. Sinundan ko si Bog sa kwarto na ngayon ay nakahiga, nakatalikod sa gawi ko. Sinusumpong ng pagtatampo. "Bangon ka na riyan, may pasalubong ako." Mahinahon kong tawag rito. "Ilagay mo na lang dyan." Tipid nitong sagot. Napangiwi na lang ako at lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin ngunit niyakap ko si Bog sa bewang. Naramdaman kong natigilan to. Hindi ko siya boyfriend. Dati yun, hindi na ngayon. Matagal na yun. Paliwanag ko't isinandal ang ulo sa balikat ni Bogs. "Kain na tayo, nagugutom na ako eh." Mahinahong dugtong ko. Humarap sa akin si Bogs, dahilan para mapabitaw ako sa pagkakayakap nito. Umupo ito mula sa pagkakahiga, bago ito pumantay sa akin. Pareho na kami ngayong nakaupo sa kama. Naramdaman ko ang mga kamay ni Bogs na nasa bewang ko't hinapit ako. Napalunok ako habang nakatitig sa mga mata nito. "Nagugutom na rin ako." Pausang boses na sabi ni Bogs, bago dahan-dahan habang inilapit ang sariling labi sa labi ko. Napapikit na lamang ako nang maramdaman ang labi naming magkadikit at unti-unting gumagalaw. Animoy may ritmong sinusundan. Napahigpit ang kapit ko sa braso niya nang mas naging malalim ang aming halikan. Isang saglit tangay, hingal kaming huminto at nagkatitigan bago sabay na umiwas ng tingin. Tumikhim si Bogs na siyang ikinatingin ko rito. "Kainin na natin yung dala mo," sabi nito bago na unang lumabas ng kwarto. Napatanga na lamang ako bago napasampal sa sariling noo. Anong nangyayari? Pagkastigo ko sa sarili bago sumunod kay Bogs na ngayon ay inihahain na ang pagkaing dala ko. Tahimik kaming kumakain ng basagin yun ni Bogs.
Anong tawag rito? Tanong nito sa akin. Spaghetti. Tipid kong sagot at ipinagpatuloy ang pagkain. Lutang pa rin ako dahil sa nangyari. I like it. Komento nito at maganang ipinagpatuloy ang pagkain. Ang alin? Lutang kong tanong. Tinutukoy niya ba yung halik? The spaghetti. Nakangisi nitong sagot sa akin na ikinapula ng pisngi ko. Pakiramdam ko kasi ibang tinutukoy nito. Magkatabi kaming nakahiga sa higaang may kutsyon. Pangalawang gabi na kaming magkatabi sa iisang higaan. Wala namang nangyayari kaya't ayos lang. Tahimik kami't nakaharap sa magkabilang direksyon. Parehong hindi makatulog. Bogs? Tawag ko sa lalaki at humarap dito. Laking gulat ko nang makitang nakaharap sa gawi kong lalaki. At ilang hibla na lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Tugon niya. Wala. Sagot ko't pumikit na. Ilang minuto ang lumipas nang maramdaman kong may dumampi sa aking labi. Hanggang sa naulit-ulit at naulit pa ng ilang beses. Iminulat ko ang mga mata. At doon nahuli si Bogs na paulit-ulit akong ninanakawan ng halik. Tsk! Kesa magnakaw ka, magpaalam ka sana para mapagbigyan kita. Nakasimangot na sabi ko. Bago walang pasabing hinila ito at hinalika ng mapusok. Na agad naman itong tinugon. Ang halik ni Bogs ay bumaba sa aking panga, pababa pa sa leeg. Impit akong napadaing ng bahagyang kagati ni Bogs ang aking leeg. Ang kamay nito'y nasa aking dibdib na bahagyang nagmamasahe. Napakagat labi na lamang ako at hinayaan si Bogs sa kung anong gustong gawin nito sa katawan ko. Wala na akong damit pang itaas at tanging pajama na lang sa ibaba ang meron ako. Hinubad din nito ang sariling damit. Dahilan para bumungad sa akin ang maganda nitong pangangatawan. Namalaya na lamang naming pareho na wala na kaming saplot at nagkaisa na ang aming katawan at pinagsasaluhan ng init na hatid nito. Ang pinaka-iniingatan kong pagkabirhen ay isinuko ko na sa lalaking hindi ko inaasahang mahuhulog ang loob ko. Saan tayo pupunta? Tanong ni Bog sa akin kinaumagahan matapos makapagbihis. Wala ka bang pasok? Kanina pa ito tanong ng tanong at halata sa mukha nitong kasabikan. Napaiwas ako ng tingin nang magtagpo ang mga tingin namin. Naalala ko kasing nangyari sa pagitan namin kagabi. Pupunta tayo ng mall, ipapasyal kita. Simpleng sagot ko't nagsuklay. Mall? Tanong na naman ito. Oo, sa mall, makikita mo mamaya. Sagot ko't kumiti rito bago inayos ang damit nito. Ang suot nitong damit ay ang suot nito noong gabing nakita ko ito sa masukal na bahagi ng batis. Bagay na bagay sa kanya. Alika na! Sumakay kami ng tricycle at nagpahatid sa bayan. At saka nilakad na namin ang papunta sa mall. Hindi naman ito gaanong kalayuan. Mula sa labas ng mall ay kitang-kitang malaking billboard ng isang napakagandang babae. Nakasuot ito ng gown at may hawak na product na ine-endorse. Hindi halata sa mukha nito na may edad na. Napatingin ako kay Bogs na ngayon ay napako ang tingin sa babaeng nasa billboard. Ang ganda niya, sabi ko habang nakatingin din sa billboard. Yeah, tipid na sagot ni Bogs at ito na mismo ang humila sa akin para pumasok kami sa loob. Habang nakatingin ako kay Bogs ay bakas sa mukha nitong paghamangha na siyang ikinangiti ko. Masaya akong nakikita itong masaya. Naglibot-libot kami't naglaro sa mga pangbata. Halata sa mukha niyang kasiyahan. At nang mapagod, ay dinala ko si Bogs sa ice cream shop. Kumuha ako ng 2 ice cream na nakakap. Ang mga kasabay naming bumibili ay napapatingin sa kasama ko. Naghanap ako ng pwesto namin ni Bogs at saka doon pumwesto. Pansin kong paborito nitong ice cream kaya't itong madalas kong ipinapasalubong dito. Nag-enjoy ka ba? Tanong ko. Sobra. Nakangiting tugon ni Bogs. Napangiwi ako nang maramdaman na naiihina ako. Bogs, dito ka na muna. Si CR lang ako Babalik ako agad. Paalam ko at nang tumango ito ay saka na ako umalis at hinanap ang CR. Ngunit nang mapadaan ako sa isang bilihan ng mga flat screen TV, ay natigilan ako nang makita ang pamilyar na mukha na nasa news. Para bang nakalimutan ko bigla na kailangan kong pumunta ng banyo para umihi.
Please, whoever saw my son, ipagbigay alam niyo agad ito sa akin. Matagal na namin siyang hinahanap eh. His name is Theo Lavin Sandoval, and his picture will be shown here in the screen. Umiiyak na pahayag ng babae na kanina lang ay nakita naming nakapaskil sa billboard. At nang makita kong sinong nasa picture na lumitaw, ay para bang otomatiko akong napanghinaan ng tuhod. Anumang oras ay mabubuwal ako sa pagkakatayo. Ang lalaking nasa picture ay walang iba kung hindi si Bogs. Ang totoo nitong pangalan ay Theo Lavin. Bakit ngayon pa kung kailan napamahal na ako sa kanya? Mahinang bulong ko sa sarili bago nang hihinang pumunta ng CR. Para doon ay ayusin ang sarili bago bumalik kay Bogs o Theo. Nang makabalik ako sa kinaroroonan ni Bogs, ay nakasimangot nitong mukhang bumungad sa akin. Napangiti ako at inalok ang tira kong ice cream. Bakit ang tagal mo? Salubong ang parehong kilay nitong tanong sa akin. Wala, pila kasi. Pagsisinungaling ko. Okay. Sabi nito't kinain ng tira kong ice cream. Napatitig na lang ako sa mukha niya. Hapon na nang makauwi kami sa bahay. Mukhang napagod ang lalaki sa pamamasyal namin, kung kaya agad itong nakatulog pagka-uwi. Ako naman ay kinuha ang cellphone na malapit ng bumigay at tinawagan ng kaibigang si Andrea. Oh, ba't napatawag ka? Bungad ng kaibigan ko mula sa kabilang linya. Alam ko na kung sinong pamilya niya. Mahinang boses ang sagot ko. Para bang namamalat ang boses ko. Ano? Sino? Hinahanap siya no? Sunod-sunod nitong tanong sa akin. Oo, hindi Bogs ang pangalan ng alaga ko kung hindi. Siya si Theo Lavin Sandoval. Nagmula siya sa mayamang angkan. Walang-wala sa kung anong pamumuhay ko. Habang nagsasalita ay hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Ang bigat ng dibdib ko. Iniisip ko palang na ibabalik ko na siya ay nasasaktan na ako. Bakit ganon? Tanong ko nang may hinanakit. Malandi kong kaibigan, mukhang tinamaan ka na ni Cupido. Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, kung anong desisyon mo, susuportahan kita dahil alam kong mabuti kang tao. Huwag ka lang gagawa ng katangahan dahil hindi mo ko kasama doon. Sermon sa akin ng aking kaibigan. Isa pala siyang Sandoval. Alam mo bang sikat talagang pamilyang yun sa syudad at kilala sa malagong negosyo nila? Nang matapos kong makausap ang kaibigan, ay saka ko pinuntahan si Bogs na nakahiga at mahimbing na natutulog. Ilang linggo ko palang itong nakakasama ngunit napalapit na ako rito. At higit sa lahat ay napamahal. Ayokong maging selfish. Hindi ito ang totoong mundo niya. At ayoko na ipagkait ang buhay na para sa kanya. Maipagagamot ito kung maibabalik ko si Bogs sa totoong pamilya nito. Tumabi ako ng higa sa kanya at natulog rin. Gusto kong ipahinga panandalian ng utak ko. Nang magising ako ay natutulog pa rin si Bogs sa aking tabi. Napansin kong parang nilalamig ito. Nang idikit ko ang kamay sa noon nito ay doon ko na lamang inaapoy na ito ng lagnat. Sobrang init nito. Agad naman akong binalot ng pag-aalala. Mabilis akong bumangon at kumuha ng maliit na palanggana at nilagyan to ng tubig at saka kumuha ng bimpo. Inilagay ko ito sa noon ni Bogs bago muling umalis para lutuan ito ng lugaw at pagkatapos ay saka bumili ng gamot sa tindahan. Nang maihanda ko ang lahat ay saka ko bumalik sa kwarto para gisingin to. Bogs, bangon na. Malambing kong sabi sa kanya't bahagya itong tinapik-tapik. Unti-unti namang nagmulat ang mapupungay nitong mga mata. Nilalagnat ka, bumangon ka muna riyan para mapakain kita at mapainom ng gamot at para lumakas ka na. Nginitian ko ito't marahang isinandal. Nakamasid lang siya sa ginagawa ko. Nilalagnat ako? Tanong nito sa akin ikinatango ko na lamang. Mainit ako. Sabi nito pagkatapos sipatin ng sariling noo. Kinuha ko ang bimpo at ibinalik ito sa palanggana na may lamang tubig. Pinakain ko siya at pagkatapos ay saka ko pinainom ng gamot at muling pinahigat nilagyan ng bimpo ang noo nito. Magpahinga ka na muna para gumaling ka, Sabi ko't bahagyang ngumiti. Tumangulang ito at pumikit. Baka sa mukha nito na may iniinda.
Lumabas ako sa bahay bago tinawagan ang numero na minemorya ko kanina. Ang numero ng ina ni Bogs o Theo. Napakagatlabi ako habang hinihintay na masagot ang tawag. Labis ang kaba ko nang sinagot na ng nasa kabilang linya ang tawag. Hello po? Bati ko. Pigil ang sariling mautal. Hello? Who's this? Tanong ng nasa kabilang linya. Baka sa tono nito ang pagiging sopistikada, kagaya ng napanood ko kanina sa mall. Alam ko po kung nasaan ang anak ninyo. Ang boses ko'y tuluyang nabasag. Sa ginagawa kong ito ay isa lang ang ibig sabihin. Kukuhanin na sa akin si Bogs ko. Okay. I'll set a meeting on you. Magkita tayo ha? Aligagang sabi ng babae sa kabilang linya. Ilang saglit nga lang ay nagpadala ng mensahe ang ina ni Bogs at sinabi kung saan kami magkikita. Sakto dahil narito ito sa aming probinsya. Dahil nga hinahanap nito ang anak. Tiningnan ko pa muna sa kwarto si Bogs at nang masiguradong mahimbing ang tulog nito ay saka ako nagmamadaling umalis. Nang makarating ako sa isang restaurant kung saan kami magkikita ay labis-labis ang kabang nadarama ko. Inilibot ko ang tingin at natigil ito sa babae na prenteng nakaupo na mukhang may hinihintay. Nasa gilid nito ang mga bodyguards. Naglakad ako palapit dito. Dahilan para agad akong harangan ng mga bodyguard. Let her. Iwan niyo na muna kami. Seryosong sabi ng babae. At nang umalis sa mga bodyguards ay saka itong ngumiti sa akin. I'm Vanessa. I'm Theo's mother. Maupo ka. Anyaya ng ginang. May nakahanda sa hapag na mga masasarap na pagkain. Mukhang in-order na ito habang hinihintay ako kaninang makarating. Matapang na sinalubong ko ang mga mata ng ina ni Bogs o Theo. Alin pa man sa mga pangalan nito ay nag-iisa lang sa puso ko ang binata. Ma'am, nakita ko po ang anak nyo sa masukal na bahagi ng bati sa aming lugar. Walang malay at may mga natamong sugat. Pagsisimula ko. Ayoko nang patagalin pa. Masasaktan lang ako. Dinala ko po siya sa bahay ko at inalagaan at nang magising po siya, wala na po itong maalala. Kahit pang kanyang pangalan. Hindi ko po alam kung paano siyang ibabalik sa pamilya niya. Kaya hinintay ko na lang po ang ganitong pagkakataon. Thank you, Iha. Salamat sa pagkupkop at pagligtas mo sa anak ko. Nasaan siya? Maayos ba siya? Naluluhang tanong ng ina ni Theo. Sa ilang linggo ko po siyang kasama, masaya po ako at ganun din siya sa nakikita ko. Nasa maayos naman po siyang kalagayan. Kanina lang pagkatapos ko siyang ipasyal sa mall ay nilagnat po siya. Nasa bahay po siya ngayon at nagpapahinga. Wala naman po kayong dapat na ipag-alala. Pagkukwento ko sa ginang. Masakit po para sa akin na ibalik siya sa inyo ngunit iyon po ang nararapat. Dugtong ko at napayo ko. Pwede kang sumama sa amin habang pinapagamot siya. Suwestyon ng ginang sa akin na agad kong tinanggihan. Hindi na po. Gumaling lang po siya'y maayos na ako. Tipid akong ngumiti. Ilang pera ba bilang pabuya ang gusto mo, Iha? Nasa kasunduan yun na sinabi ko. May senseridad na tanong ng ginang sa akin. Hindi ko po matatanggap ang pera ngunit pwede po ba akong humiling ng 3? Tanong ko na agad ikinatango ng ginang. Kumuha pa ito ng ballpen at maliit na notebook sa bag nito. Ano yun, Iha? Ibibigay ko basta kaya ko. Wika nito sa akin. Una po ay huwag niyo pong babanggitin ang tungkol sa akin oras na makaalala na siya. Pangalawa po, bigyan niyo lang po ako ng stock ng pagkain bawat pagkatapos ng 3 buwan. Pangatlo naman po ay bigyan niyo po ako ng trabaho pagkalipas ng 3 taon na malapit kung nasaan siya. Seryosong sabi ko na ikinatango naman ng ginang. Pagkatapos magsulat ng mga kasunduang sinabi ko. Makakaasa kang matutupad ang mga kahilingan mo. Ngumiti ito sa akin. Mapait akong napangiti at yumuko. Pwede niyo na po siyang kunin ngayon mismo. Huminto ang van ng sinasakyan namin sa mismong tapat ng bahay ko. Lumabas ako kasunod ng ginang. Mabuti na lamang at gabi na. Wala nang tao sa labas. Binuksan ko ang pinto ng bahay at pinatuloy ang ina ni Theo. Maupo na muna po kayo. Hayaan niyo po muna akong kausapin siya.
Pakikiusap ko sa ginang na ngayon ay inililibot ang tingin sa loob ng bahay. Gusto niyo po ba ng kape o tubig? Aloko. Nakakahiya naman kung hindi ko man lang to aalukin. Tubig na lang. Tipid na tugon ng ginang. Tumalima ako at kumuha ng isang basong tubig at ibinigay sa ginang. Pumasok na ako sa kwarto kung nasaan si Bogs. Naroroon pa rin to. Nakataligod ito sa gawi ko kung kaya hindi ko alam kung tulog o gising ba ito. Bogs, tawag ko. Where did you go? Kanina pa kitang hinihintay. Barito ng boses na sabi nito at humarap sa akin. Diyan lang, mainit ka pa ba? Tanong ko't nag-iwas ng tingin sa kanya bago naglakad palapit rito. At umupo malapit sa kinahihigaan nito. Nagsisinungaling ka, hindi na ako nilalagnat. Tugon nito sa akin. Mabuti kung ganon, may kasama ako eh. Gusto kanyang makita. Nakayukong sabi ko. Nasa sala siya. Alika. Anyaya ko sa kanya bago tumayo. Tumayo rin to at sumunod sa akin habang nakakunot ang noo. My son! Theo! Bulalas ng ina nito at nilusob ng yakap ang ngayon ay parang natulos sa kinatatayuan. Umiiyak na humiwalay ang ginang kay Theo. Who are you? Hindi kita kilala. Nakakunot ang noong sabi ni Bogs. Anak ko! Ako ito anak, I'm your mother! Your mama! Nakangiti habang umiiyak na sabi ng ginang sa kanya. Ako naman ay nasa isang tabi, tahimik na pinanonood ang pagtatagpo ng mag-ina. Tumingin sa akin si Bogs. Ngumiti ako at bilang tugon ay tumango sa kanya na para bang sinasabi na totoo ang sinasabi ng ginang. Dahil doon ay tumugon ng yakap si Bogs sa ina. Anak, uuwi na tayo. Ipagagamot kita. Hinihintay ka na ng hatid ng daddy mo. Dahil sa sinabi ng ina nito ay agad na humiwalay si Bogs. Hindi ako sasama. Matigas na sabi nito. Napatingin ang ginang sa akin. Animoy humihingi ng tulong. Kakausapin ko po muna siya. Sabi ko sa ginang. Maghihintay na lang ako sa labas. Malungkot na sabi nito bago tuluyang lumabas. Napabuntong hininga ko't sinalubong ang matalim at nababakasan ng hinanakit na mga mata ni Theo. Kailangan mo nang umuwi. Seryosong sabi ko sa kanya. Hindi na kita kayang makasama eh. Nahihirapan ako sa'yo. Parang gusto kong bawiin ang lahat ng sinabi nang makita ang mga mata nitong nasasaktan. Pero hindi. Dapat lang na ganito ang gawin ko. Magtatrabaho na ako. Just please, wag mo akong ibalik. Wag mo akong ibigay. May pagsusumamo sa boses nito. At para bang sinusuntok ang dibdib ko nang makitang may luha na tumulo sa mga mata niya. Ayoko na sa'yo. Umalis ka na. Pagtataboy ko at tumalikod para hindi nito makita ang luha ko. Umalis ka na. Basag ang boses kong ulit. Hindi ako aalis. Matigas na sabi ni Bogs sa pagitan ng mga pagluha. Please, umalis ka na. Ipinagpalit na kita sa pera. Kaya kailangan mo nang umalis. Hindi sumusukong pagtataboy ko rito. Hindi ko kayang tignan ang mukha nito. What do you mean? Tanong niya. Tinanggap ko yung pera. At ang kapalit, ibabalik na kita. Kagat-labing sagot ko para maiwasan ng paghagulgol. Umalis ka na dahil hindi na kita kailangan. Mabilis kong pinahid ang mga luha bago hinarap si Bogs. Theo Lavin ang pangalan mo at hindi Bogs. Kaya umalis ka na. Hindi kita kailangan. Alis! Alis! Pumiyok ako sa huling sinabi at muling napaluha. Humakbang ito papalapit sa akin. Then why are you crying kung hindi mo ako kailangan? Tanong nito. Umiwas ako ng tingin at hinayaan itong punasan ang luha ko. Umalis ka na. Mahinang boses kong sabi. Aalis ako. Just please stop saying hurtful words to me. Masakit marinig sa taong mahal ko. Aalis ako ngunit babalikan kita. Mahal ko. Malamlam ang mga mata nitong hinaplos ang pisngi ko. Mahal mo ako? Nauutal kong tanong kay Bogs. Ngumiti siya at hinalikan ako sa labi. Mahal kita at babalikan kita kaya't hintayin mo ko.
Magpapagaling ako at pangako babalikan kita. Naluluha akong tumango. Hihintayin kita. 3 taon nang lumipas. Ngunit ang mga pangakong binitawan nito ay sariwa pa. Maging ang pag-alis nito nung gabing yon. Nanay? Medyo hirap na bigkas ang 2 taong gulang na batang babae. Agad akong napaharap dito at ngumiti. Hello baby ko! Nakangiti kong kinargang anak at pinaulan na ng halik sa buong mukha. Nay! Sabi ng anak ko habang napapahagikik. Excited ka na ba? Tanong ko sa anak. Opo! Bibong sagot nito. Sa pag-alis ni Tio ay siyang pagdating ng balitang meron kaming anak. Kahit papano ay naibsan ang sakit sa aking dibdib ng mga panahong yon. Natigilan kaming mag-ina nang marinig mula sa labas ng aming bahay ang busina ng sasakyan. Pareho kaming natawa. Ibinaba ko mula sa pagkakarga ang anak ko bago kinuha ang mga gamit at inilabas. Nakasunod lang siya sa akin. My beautiful ina, anak! Sigaw ni Andrea na nasa labas ng inarkala naming taxi. Ninang! Sigaw ng anak ko at tumakbo papunta sa kaibigan ko. Muntikan pa itong madapa. Mabuti na lang inahawakan ko agad to. Nang mailagay ang lahat ng bagahe namin ay saka na kami sumakay sa taxi. Patungo kaming Maynila. Kagaya ng hiling ko noon ay ito na yon. Ready ka na ba, kaibigan kong malandi? Tanong ni Andrea sa akin nang makatulog si Thea, ang anak ko. Oo naman. Ngumisi ako. Excited kasi ako ngunit labis ang kaba. Pakilala mo agad kung sino ka at ang anak niyo kung hindi ka maalala. Sabi niya na ikinatango ko. 100% na pag-asang meron ako. Sana lang hindi mabigo. Mula sa ina ni Theo ay kauuwi lang nito galing US. Doon to nagpagamot at tuluyang nagpagaling. Hindi ko alam kung naaalala pa ba ako nito o kasabay ng pagbalik ng memorya nito ay ang pagkawala naman ng memoryang kasama ako. Na minsan sa buhay nito ay naging parte ako. Nang makarating kami sa Maynila ay nagpahatid na rin kami sa apartment na tutuluyan namin. Isinama kong kaibigan ko para kung sakaling wala ako't nasa trabaho, may magbabantay sa anak ko. Kinabukasan mismo ang una kong trabaho. Ewan ko ba sa lalaking yun? Kadarating lang ay papasok na agad to bukas. Napag-alaman ko na isa palang sikat na businessman si Tio at isang bilyonaryo. Hindi dahil sa pera ng pamilya kung hindi dahil sa sariling pagsisikap. Nakakamanghalang talaga. Nay, gutom na ako. Sabi ng cute na cute kong anak. Nasa kwarto kami ngayon na aming tinutuluyan at sa kabila naman ay ang kaibigan kong si Andrea. Niligpit ko ang damit na isusuot para bukas bago hinarap ang anak. Okay, tara, kakain tayo sa labas kasama ng ninang mo. Wala pa kasi tayong stocks eh. Mabilis na lumapit sa akin ang anak at nagpakarga bago kami tuluyang lumabas. Huminga ako ng malalim nang nasa tapat na ako ng kumpanyang pagtatrabahuhan ko na pagmamay-ari ng nag-iisang Theo Lavin Sandoval, ang bogs ng buhay ko. Naglakad na ako papasok sa loob. Sinabi na ng ina ni Theo kung saan ang floor ng opisina nito. Kung kaya, diretso elevator na ako papunta kung saan ang opisina nito. Napalunok ako nang tumunog ang elevator. Hudyat na nasa destinasyong floor na ako. Huminga ako ng malalim bago lumabas. Nag-iisa lang ang office nito at halos sakop nito ang floor. Ganon kalawak ang opisina. Malamang dahil ito ang CEO. Kumatok ako sa pinto ng 2 beses bago pumasok. Bumungad sa akin ang isang lalaking nakatalikod sa gawi ko. Nakatingin to sa labas ng glass window ng opisina habang may hawak na baso na may lamang alak. Tindig pa lang ay kilala ko na kung sino. Mas tumangkad to at lumaki ang pangangatawan. Good morning. Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang magsalitang lalaki. You're just my employee pero dinaig mo pa ang boss sa pagiging late. Baritono at walang kasing lamig na boses nito na siyang ikinanginig ko. Ibang-iba sa dating kilala ko. Sorry boss. Hingi ko ng tawad habang nakayuko. Nag-angat to ng tingin at kasabay nun ay ang pagharap ng lalaki sa akin. Ganun na lamang ang bilis ng tibok ng puso ko nang makita ang mukha nito.
Malaki nang pinagbago nito. Mas naging mature ang mukha niya na mas ikinadagdag ng kagwapuhan. So, ikaw ang kinuha ng mami ko para maging sekretary? I don't know why. Anong meron sa'yo at mami ko mismong nakiusap para tanggapin ka? Mapanuyang tanong nito bago naglakad papalapit sa akin. Are you even worth it to be my secretary? Nakangising tanong nito sa akin bago ako tinalikuran at umupo na sa swivel chair. Natulala ako habang nakamaang na nakatitig sa lalaki. Wala na ang bogs na inalagaan at minahal ko. Ibang-iba na kasi itong taong kaharap ko ngayon. Lalo na sa kung paano itong magsalita sa akin. Hindi kita babayaran para tumunga nga. Work now! Walang emosyong sabi ni Theo sa akin. Natutulirong kumilos ako at pumunta sa magiging desk ko bilang sekretarya ng lalaki. Sa labas ito ng opisina at merong desk doon na kumpleto ng gamit. Pagtingin ko ay tambak ang mga papeles na dapat kong trabahuhin. Nang sumapit ang 11:00 ay tumayo ako para papirmahin kay Theo ang binigay ng head ng ibang department. Hindi ko maiwasang hindi masaktan. Hindi ako nito naaalala. At ang totoong pag-uugali nito ay masungit. Hindi kagaya ng Theo na nakilala at nakasama ko sa probinsya. Kumatok muna ako bago pumasok sa loob. Naabutan ko ang boss kong masungit na abala sa binabasang document papers. Bogs, boss, pinapapirmahan po ng head ng management. Formal kong sabi at halos sampalin ng sarili pagkatapos magsalita. Kamuntikan ng madulas ang bibig ko. Inilapag ko ito sa mesa bago tumalikod para umalis na. Nang akmang isasara ko ng pinto ay nagsalita si Theo. Buy lunch for us. Kunin mo ditong bayad. Seryoso ang boses na sabi nito na ikinatigil ko. Don't misinterpret. Ganyan ako sa lahat ng naging sekretarya ko. Agad akong nanlumo sa narinig. Inis akong bumalik sa kanya at kinuha ang perang ipinabibigay nito pambili ng lunch. Bumaba ako at lumabas ng kumpanya. Napangiti ako nang may maisip. Sa halip na sa mamahaling restaurant ako bumili ng lunch namin, ay may iba akong pinagbilhan. Tignan natin kung saan uubray ang kasungitan mo. Nakangising sabi ko. Nang makahanap ng karinderya ay agad akong nagtungo doon at nagtingin ng putahing alam kong paborito ni Theo nang magkasama pa kami. Nang makabili, ay saka na ako naglakad pabalik ng kumpanya. Kahit papano yung sumaya ang pakiramdam ko dahil baka sa pamamagitan ng mga pagkaing magkasama namin kinain noon ay maalala ko nito. Nakangiti akong kumatok sa glass door ng opisina ni Theo bago ito binuksan. Ibinaba ko sa mesa ang pagkaing pinamili na may kasamang ngiti sa mga labi. Boss, sigurado akong masasarapan ka sa pinamili ko. Mura na, masarap pa. Nakangiti kong sabi. What's that? Salubong ang parehong kilay na tanong ni Theo sa akin. Sinigang na bangus, tahong at adobong baboy. Nakangiti kong sagot. Ilayo mo nga sa akin yan. Matigas na boses na sabi nito. Ha? Ayaw mo ba? Paborito mo ito eh. Ang ngiti ko'y nawala na parang bulat na palitan ng kirot ang aking dibdib. Napakislot ako nang itapon yun ni Theo sa sahig. Parang sinuntok ng ilang beses ang dibdib ko. At kusang tumulo ang mga luha. I don't eat those foods. Malamig na sabi nito. Agad kong pinulot ang mga nahulog. Mabuti na lang at hindi gaanong kumalat ang nabutas na ulam. Kinuha ko ang sariling panyo sa bulsa bago ito ipinuna sa sahig at saka tumayo. Ang sama mo! Galit ang boses ngunit durog ang puso kong sabi. Bago nagmamartsang umalis, papalabas ng opisina nito. Itinapon ko sa basurahan ang hindi na maiulam at itinira sa plastik ang kaya pa. Napaupo ako at doon napaiyak. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay tinalikuran na ako ng kasiyahan. Peste! Peste! Ano naman paki ko kung di niya ako maalala? Asik ko sa sarili at ginawang una ng braso sa mesa. At doon, isinandal ang ulo. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Gusto ko na umuwi ngunit hindi ko magawa. Natatakot akong umuwing bigo at salubungin ng anak. Umayos ako ng upo at pinahid ang luha. Natigilan ako nang bumukas ang pinto ng office ni Theo. Hindi ako nag-angat ng tingin at nanatiling nakayuko.
Gusto ko ang luto mo, hindi ang luto ng iba. Natigilan ako nang marinig yon. Nag-angat ako ng tingin at sumalubong sa akin ang malamlam na mga mata ni Theo. Ha? Utal kong tanong kay Theo. Why did you abandon me, Viela? Seryoso at mapait na tanong ni Theo sa akin. I'm your bogs. Sabi mo hindi mo ako ibabalik. Natigilan ako at napanganga. Damn, Viela, sagutin mo ako. Nahihirapang pakikiusap sa akin ni Theo. Tell me the truth. Pinagpalit mo ba talaga ako sa pera? Agad akong umiling. Hindi ko magagawang ipagpalit ka sa pera. Dahil walang value ng pera ang papantay sa'yo. Hindi kita inabandona. Ginawa ko yun dahil para sa'yo. Ayokong maging selfish. Ayokong angkinin ka na parang pagmamay-ari kita kahit. But I'm yours. Bakit hindi mo ginawa yun? Bakit hindi mo ako pinagkait? Mahinang boses na sabi ni Theo sa akin. Tila ba nanunumbat. Dahil kung mahal mo ako, babalikan mo ako. Maaalala mo ako. Pero ano to, Bogs? Anong ginagawa mo ngayon? Hindi lahat ng nagpapaalis ay ayos lang. Masakit din. Sobrang sakit magsakripisyo. Sa tingin mo ba ayos lang sa akin? Doble ang sakit ng ipagtulakan kita pero tiniis ko. Kasi para sa'yo yun eh. Now look at you. Nasa maayos ka ng kalagayan. Bumalik ka na sa dating pamumuhay mo. Sunod-sunod na sabi ko habang lumuluha. Segundo lang ay namalayan ko na lang ang sarili na nasa mga bisig ni Theo. At inaalo ako nito. Shh! Tahan na, mahal ko. Hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan. I'm sorry. Pagpapatahan ni Theo sa akin gamit ang paus na boses. Remember what I told you bago ako umalis? Tanong nito sa akin na ikinatango ko. Hinintay mo ba ako? Umaasang tanong nito. Ang mga mata nito ay umaasa ring nakatingin sa akin. Tumango ako. Hinintay ka namin. Bahagya akong ngumiti. Agad na nangunot ang noon nito. What? Namin? With who? Nanganak mo. Sagot ko. Napakagatlabi ako nang biglang mawala ng malay si Theo. Inabot din ng ilang minuto bago ko nagising si Theo. Tama ba namang bigla nilang nahimatay ang loko? You mean, meron tayong anak? Namimilog ang mga matang tanong nito. Natawa ko dahil kaparehong-kapareho ng lalaki ang reaksyon ng anak namin sa tuwing namamangha. Yes, I'm sorry. Ngayon ko lang sinabi. Kagatlabi kong paghingi ng tawad. Hindi ko kasi alam kung paano ka kukontakin. Palusot ko ngunit totoo naman. Tumango si Theo. Ayos lang, at least sinabi mo na ngayon. Agad ako nitong niyakap. Thank you for bringing her in this world. Anong pangalan niya? Kamukha ko ba siya? Ilang taon na siya? Nasaan siya? Dalin mo ko sa kanya. Parang batang sunod-sunod na tanong nito sa akin. Hindi ko tuloy mapigilang matawa. Hindi ka na cool, para ka ng bata. Pero bakit hindi mo sa kanya mismo itanong yung mga yan? Masaya niyang sasagutin yan dahil parehas kayong madaldal. Question ko't itinaas baba ang parehong kilay. Thea, anak, may ipakikilala sa'yo si nanay. Nakangiti kong tawag sa anak. Gala muna ako ah. Parang bulating sabi ni Andrea at biglang nawala sa harapan ko. Muli kong ibinaling ang atensyon sa anak ko. Sino po, nanay? Tanong nito sa akin. Pumasok si Theo sa loob ng bahay at tumabi sa akin. Sino po ikaw? Walang kamuwang-muwang na tanong ng aming anak. I'm your tatay, anak. Madamdaming pakilala ni Theo sa anak. May tatay? Hala, paano po? Manghang tanong ng aming anak na si Thea. Napasapo na lamang ako sa sariling noo. Basta anak, siyang tatay mo. Nauubusan ng pasensya kong sagot na ikinasimangot na lamang ng anak ko. Inilahad ni Theo ang mga braso para yakapin ng anak. Nag-aalangan pa nung una si Thea ngunit kalaunan ay lumapit din to sa kaniyakap ang ama. Ikaw nga po ang tatay ko? Sabi ng nanay ko kasi gwapo, matangos ang ilong, mapulang labi at may kulay brown na mga mata.
Nakalabing sabi ni Thea habang nakayakap kay Theo. Anumang oras ay maiiyak na. Pinamulahan ako ng pisngi dahil sa sinabi ng anak. Nilaglag ako ng sariling anak ko. Anong pangalan mo, princess? At ilang taon ka na? Nakangiting tanong ni Theo at pinaupo sa hita ang aming anak. Ang pangalan ko po ay si Thea Nisha D. Sandoval. Ako po ay 2 taong gulang. Pero turning 3 na po. Bibong sagot ng aming anak na siyang ikinatuwa ni Theo. Teka nga po, Sandoval po bang apelido nyo? Sabi kasi ni nanay ko, Sandoval ang apelido ng tatay ko. Natutuwang tumango si Theo at hinalikan sa noo ang aming anak. Parang tumalon-talon sa tuwang puso ko. Natupad na ang pangarap ko at masaya akong makitang magkasundo ang mag-ama ko. Ngayon ay nasa Batis kami. Hindi ko nga alam ngunit dinala ko rito ni Theo kinaumagahan at iniwan namin ang anak kay Andrea at sa mommy ni Theo. Ang tatlong nagbabanding at ito kami ni Theo ay nasa probinsya. Sa Batis kung saan ko unang nakita si Theo na minahal ko bilang si Bogs. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko. Papasikat na ang haring araw. Ngumiti sa akin si Theo at humarap. Dito mo ako natagpuan ng papalubog na ang araw. At gusto kong dito mo rin ako balikan ngayong papasikat na ang araw. Biela, gusto kong malaman kung mahal mo pa rin ako kagaya ng dati. Pinipigilan kong mapaluha bago tumango. Mahal pa rin kita katulad ng dati. At kailanman ay hindi yun nawala, Bogs. O Theo, kung Theo man ang pangalan mo. Biela, ayokong may masayang na panahon. Mahal kita at ni minsan hindi ka nawala sa isip ko. Ni minsan, hindi kita nakalimutan. Mahal kita noon bilang Bogs mo at hanggang ngayon bilang Theo mo. Biela, gusto kitang makasama at ang anak natin habang nabubuhay pa ako. Nagulat ako nang biglang lumuhod si Theo sa aking harapan at may inilabas na isang singsing mula sa isang maliit na box. Will you marry me, Biela, and prove my love to you? Can I be your Bogs again? Nakangiting tanong nito sa akin. Kasabay ng pagsikat ng araw ay siyang pagtango ko habang lumuluha. Yes, pumapayag ako. Masaya kong sagot. Halos pasigaw. Isinuot nitong singsing sa akin bago tumayo mula sa pagkakaluhod. Ngumiti si Theo sa akin. Ngiting hindi ko pagsasawa ang tingnan. Mahal kita, mahal ko. Mula pa noon. Mahal din kita, Theo. Tugon ko't ako na mismo ang tumawid sa pagitan namin para halikan to sa labi. Tara na, pakasal na tayo. Natatawang anyaya sa akin ni Theo na siyang ikinatawa ko. Mabuti na lang at nag-take ako ng risk. Pinili kong magsakripisyo bago ang sarili, kung kaya ito ang nangyari. Muling bumalik ang lalaking mahal ko. Dahil naniwala ako na kapag mahal ka at para talaga sa'yo, ay babalik at babalik sa'yo. Kahit na anong gawin mo. Paglayuin man kayo ng tadhana, kung para sa'yo, ay para sa'yo. Wakas.